At last week, natalakay natin ang mga katangian ng mga huruf, katangian ng mga letra. At bilang review lamang sa mga katangian ng mga ito, nahahati yung huruf yung mga letra sa dalawang kategorya. Una, ito yung mga huruf na kung saan ay mga katangian na magkakasalungatan. Pangalawa, yung mga huruf na walang pagkakasalungatan. At yung katangian na may pagkakasalungatan, ito ay natalakay na natin. Okay? At i-recap lamang natin yung mga katangian na may pagkakasalungatan. Unang-una, yung hams. Ang hams ay kasalungat ng tinatawag na jahar. Okay? At pangalawa, yung shidda. Ang shidda ay kasalungat ng tinatawag na rakhawa. At sa pagitan ng shidda at sa karakhawa ay rong tinatawag na bayniya o tawassut. Okay? Pangatlo ay walang iba kundi ang tinatawag na sabihin natin ang isti'la. Ang isti'la, na ang kasalungat ng isti'la ay walang iba kundi al-istifal. At pang-apat, meron tayong tinatawag na itbaq, na ang kasalungat ng itbaq ay infitah. Okay? At meron tayong panglima, kung saan ito yung idlaq, na ang kasalungat ng idlaq ay walang iba kundi ay ismat. So lahat ng ito ay natalakay na natin. So sa pagkakataon na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating itatalakay ang tinatawag na mga katangian na walang kasalungat. Ito yung mga katangian na walang kasalungat. So, rin na lang, meron tayong board. Magandang board. Okay? Okay, so mga katangian na walang kasalungat. Gayro mutadada. Ito yung mga na walang kasalungat. Kita ba yung natin? Okay. Thank you, Derek. Okay. So, talakay natin yung mga katangian na walang tinatawag na kasalungat. Una, yung tinatawag na as-safir. So, meron tayong una, as-safir. As-safir. Okay? Hindi mo safir ha, kundi as-safir. Now, anong ibig sabihin ng as-safir mga kapatid? Okay. Ang as-safir, ang literal na kahulugan ng tinatawag na as-safir, ito yung kataliman ng tunog. Kataliman ng tinatawag na either tunog or tinig. Ba? Literally, tunog ng ibon kasi ang safir ay ibon siya. Okay? Safir. So, ibig sabihin dito, matalim. Matalim yung tunog. Matalim yung tinatawag na tinig. Okay? Yun ang ibig sabihin ng safir in literal meaning. Sa tinatawag na kahulugan naman ayon sa batas, ang ibig sabihin ng safir ay ito yung tunog na kahawig ng tunog ng ibon na kasama sa pagbigkas ng letra. Okay? Ito yung tunog na kahawig ng tunog ng ibon na kasama sa pagbigkas ng letra. Okay? So, ang mga letrang napapaloob sa katangiang ito ay 3 letra. Kaya nga, meron tayong letrang tinatawag na sad. So, ito yung mga letrang kabilang sa tinatawag na safir. Sad. Okay? Kaya, ang sad, pag ito ay binibigkas natin, matalim, di ba? Di ba? So, para siyang, ano bang klaseng ibon yan? Anong klaseng ibon yan? Okay? Maya-maya? Tinikling? Tinikling ba? O tikling? Okay. Nasa inyo yan. Okay, meron tayong litrang za, o zay, at meron tayong litrang sin. Okay, at pag ito ay binasa natin ayon sa mga tunog nito, yung sad is yung za is z, or zay, z, di ba? Z. At meron tayong tinatawag na sin. Kaya naman, ang tawag sa kanila ay as-safir. Yun na. Okay? As-safir ang tawag sa kanila. So, magiging malakas at matindi ang letrang napapabilang sa tinatawag na katangian ng safir kapag ang mga ito ay naging sukun. Kapag ang mga ito ay nagiging tinatawag na sukun. So, mas matindi. Mas matindi ang tinatawag na katangian nito, yung sabihin natin pagbigkas, ng pagiging safir nito, kapag itong mga ito ay nagiging sukun. Natulad ng yuwaswis. Diba? Yuwaswis. Diba? So ito ay, yung waswis sa salita ay matatagpuan yan sa banal na Quran.
sa chapter 104, verse 5 ng banal na Quran, which is Suratu yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas, Suratun Nas. Diba? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. So magiging matindi, mas magiging tinatawag na sabihin natin masidhi, ika nga malakas ang kanyang pagiging, yung tunog niya. Yung tunog niya kapag ito ay nagiging sukun. Diba? Yung yuwas. Ha? So mas malumanin naman kapag siya ay hindi siya tinatawag na sukun. Ibig sabihin may mga haraka siya. Fatha, kasra, dhamma. Linaw? So ang tawag sa kanila ay ano? Hindi ko narinig. Ano 'yon? Okay. So yung mga kapatid, as-safir. Ang tawag sa kanila ay as-safir. Wala pang na-join. Ikaw lang yung present. Absent lahat sila. Pangalawa, walang na-join kasi ako mag-accept. So, sino man po ang mag-join na gusto magtinatawag na mag-join ng ating Zoom? Kasi yung ang live natin dito ay para recite natin sila bilang halimbawa, ika nga. You know? So, yun po, nandiyan po yung nakalagay po sa caption yung tinatawag na code, yung password at saka yung tinatawag na code. Now, pangalawa, nakabilang sa katangian na walang pagkakasalungatan, walang kasalungat, ito yung tinatawag na qalqala. Pangalawa, al-qalqala. Al-qalqala. Na ang ibig sabihin ng al-qalqala, pwedeng inya ko ng ano? Yan, okay. Kasi na po kasi matanda na tayo. Mas maganda kasi. Yan. Okay. Ang tinatawag na qalqala, sa literal na kahulugan ng qalqala, ito yung paggalaw o pagkilos. Paggalaw o pagkilos o pagkalog. Okay? Parang bouncing ika nga. Qalqala. Di ba? So parang ito ay nagba-bounce, 'di ba? Yung nasa loob mo, 'di ba? Parang kumukulo, 'di ba? So ang mahalaga ito yung paggalaw o tinatawag na pagkilos ayon sa literal na kahulugan ng sabihin natin ng qalqala. Now, ayon sa batas, wala pa nag-join? Okay. Ayon sa batas, ang kahulugan ng tinatawag na qalqala ay ito yung kagusutan o kagitlahanan. Napakalalim na word yun, ha? Kagusutan o kagitlahanan sa labasan sa pagbigkas ng letra. Diba? Pag binibigkas mo ang mga letrang kabilang sa qalqala, talagang matatagpuan mo yung gusot at saka yung gitla, kagitlahanan, di ba? At ito ay magiging mas lantad at mas hayag kapag ang letra ay sukun, di ba? Hanggang sa maririnig ang malakas na tono. Ibig sabihin, kapag yung mga letrang kabilang sa qalqala ay binabanggit mo ito ayon sa kanyang sound, ika nga, dahil sa pamamagitan ng sukun, ay talagang malakas ang tuno, ika nga, sa dulo. Di ba? So, ang ano mga letrang kabilang sa qalqala, alam natin yan. Ang mga letrang napapaloob sa katangiang ito ay 5 letra. 5 letra na kung saan ay pinag-isa sa katagang Qawt-bunjad. Qawt-bunjad. So, ito yung laka. Subhanallah. Salamat po naman. Okay. Okay, Qawt-bunjad. So ito yung mga letrang kabilang sa qalqala. Meron kang ano? Purul. Okay? Qawt-bunjad. So ibig sabihin, meron tayong kabilang sa qaf, meron tayong ta, at meron tayong ba, meron tayong jim, at meron tayong dal. Okay? Lahat ng ito ay qalqala. Ibig sabihin, kapag ito ay tinatawag na naging sukun, ika nga, ay yung sabihin natin, admit natin si ano? Si Bikro, paano raw mag-join? Yung mga ito ay sabihin natin ay magiging marinig ang malakas na tono. Diba? Lalo pat pag ito ay nagiging tinatawag na sukun, ika nga. Okay. Malinaw? So, meron tayong, ulitin ko, ang kabilang sa letra ng qalqala ay walang iba kundi is qaf, ta, ba, jim, dal. Kaya nga pag ito ay ginawa natin sounds, apa, di ba? Opo, opo. Yung ba is b, b. Yung jim is j, j. Yung dal is d, d. Di ba? Sabihin, sa malakas na tono sa dulo, mga kapatid. So, lahat ng mga letrang ito ay
napapal o taglay ika nga ang katangiang shidda at jahar. Kaya nga sabi shidda ay matindi, masidhi. Na kung saan ang jahar ay nagpipigil sa pagdaloy o paglabas ng tinatawag na hininga at shidda naman ay nagpipigil sa paglabas ng tunog na kinakailangan ang labasan ng kalkala upang maging hayag ang tunog ng letra. Kaya ito yung maging dahilan kung bakit ganun na lamang yung tunog ng mga letrang kalkala. Kasi nga pinipigilan yung, parang pinipigilan yung sound. Mayroong restraining ika nga. At the same time, ay parang mayroong restraining pagdating sa tinatawag na pagdaloy o paglabas ng hininga. Kaya, di ba? Para kang napipigilan, hindi soft. Di ba? Hindi yung killing me softly, kundi killing me hardly ang tawag dyan. Okay? Kala nyo lang ha? So, ang kalkala ay mula sa sifat al-lazima. Ibig sabihin na para sa mga letrang ito, maging ang mga ito man ay may sukon, walang patinig, which is sukon, o mutaharrika o mayroong patinig. O mutaharrika, ibig sabihin ay may patinig. Maliban na lamang kapag ang mga ito ay sukon, ay magiging mas hayag at lantad kaysa pagkakaroon ng patinig o mutaharrika. So, ibig sabihin dito, mga kapatid sa panampalatayang Islam, na ibig sabihin, sifat al-lazima ay kinakailangan ika nga na talagang ganun yung katangian niya. Na talagang magbabounce, kakalog kapag ito ay binabanggit mo. Kasi yun nga, yan ay kalkala. Okay? Kalkala ka na ba? Kalkala na. Okay. So, meron tayong safir, meron tayong tatawag ng kalkala. Sino ba yung nag-join na walang video yan? Absent yan. Linaw? Oh, wala kang video. Paano ang pagsasakatuparan nito? Paano mo maisakatuparan ng maayos yung tinatawag na kalkala? Paano kita ma-recognize wala kang mukha? You know? So, ang kalkala sa litra na may sukod. Ang kalkala, sino ba yan? Kasi Samir? Samir? Okay, ang kalkala sa litra na may sukon ay tunog na hiwalay. Okay, tunog na hiwalay at bukod na ito ay hindi patinig na fatha. Ibig sabihin, kapag pagdating sa tinatawag na kalkalang litra mga kapatid, na mayroong tinatawag na sukon, halimbawa ito, gawin mong mga sukon yung mga litra na yan, na hiwalay, which is talagang at bukod na ito ay hindi patinig na fatha, ibig sabihin hindi siya fatha, hindi rin siya kasra, at hindi rin siya tinatawag na dhamma. At hindi rin ito naapektuhan sa anumang patinig na nauna sa kanya. Ibig sabihin, halimbawa yung mga letra na ito, yung jim. Okay? Tapos merong nauna sa kanya na mim. Diba? Yan. O anumang mami mo. So itong jim na ito, since na ito ay kabilang sa tinatawag ng kalkala, ay hindi ito naaapektuhan kung anuman yung nangyari sa unang letra. Okay? Ang ganitong tatlong kondisyon ay matatagpuan sa isang talata sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surah chapter 54. Puntahan yung chapter 54. Ano yun? Bakit ang ingay? Chapter 54, verse 55 ng banal na Quran. Okay? Anong sabi ng Allah doon? Fi maq'adi. Okay? Ano natin? Sulat natin. Fi maq'adi. Okay? Sidqin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Okay, muqtadir. Okay, muqtadirin. So, kung ating mapapansin dyan, asan ba yung panulat na isa? Okay? Wala na. May red pa doon. Okay. Mapapansin natin dyan, yung kalkala dito ay maqqa, yung kaf. Kasi yung kaf ay nagiging sukun. Okay? Then sid, yung sad. Yung sad. Then, sidakin inda malikin muqtadir. So, yung kaf ay kabilang sa tinatawag na kalkala. Yung sad ay kabilang sa tinatawag na kalkala. Okay? So, ibig sabihin, yung mayroong kalkala lamang dito ay
kapag ang mga litrang kabilang sa mga ito, yung kat bunjad, ay nagiging tinatawag na sukun. Nagiging sukun. So kaya nga sinasabi natin kanina, yung tatlong kondisyon ng sukun mga kapatid ay ang kalkala sa litra na may sukun. So ibig sabihin, kinakailangan na ito ay sukun. Hindi siya tinatawag na kasra, hindi siya damma, at hindi siya fatha. Kinakailangan ay sukun. At the same time, hindi naaapektuhan sa anumang mga letrang nauna sa kanya. So hindi naaapektuhan. Still na applicable yung tinatawag na kalkala. Ngayon, pagbabasahin natin ito, fi maqa, okay, maqa. So nandyan yung bouncing. Fi maqa'adi, o fi maqa'adi sidq, o sidq. Sidqin, fi maq'adi sidqin 'indahu malikin muqtadir. Okay, muqtadir. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, ikaw nga, basahin mo nga yan. Gavino, basahin mo itong sinulat natin. Hindi mo kita. Okay. Ayan, kita mo na. Hindi mo makita yan kasi bakit naka-front camera kasi. Okay? So, ang mahalaga, yan ay matatagpuan sa chapter 54, verse 55 ng banal na Quran. So, magiging ganap ang pagsasakatuparan ng ganitong katangian sa pamamagitan ng mabilis na pagbukod ng dila unang dalawang labi mula sa labasan ng letra. Maka. O diba? Mabilis talaga yung pagbukod ng dila at saka labi. Maka. Okay? Sida. Sida. Okay, muqtadir. So, mayroong dito mahalagang dapat pansinin sa bagay na ito. So, nakikita ng iba na ang kalkala ay sumusunod sa kung ano ang patinig na nauna sa kanya. Ibig sabihin, kung ano yung patinig na nauna sa kanya, halimbawa yung mim. Ang patinig ng mim ay fatha. Okay? Dito, maqa'adin. Sa una to, maqa, fi maqa'ad. Diba? So, ang patinig ng mim dito na nauna sa kanya ay fatha, maqa. Diba? Sa sidakin, ang patinig ng sad ay kasra. Okay? Then dito, mim is mo, which is damma, muqtadir. So, ayon sa iba, ay ang kalkala daw ay sumusunod sa kung ano ang patinig na nauna sa kanya. Na kung kaya ito ay malapit sa fatha kapag ang nauna sa kanya ay fatha. Halimbawa ito is fi maqa. Diba? So, yung kalkala dito ay parang yung tunog niya ay malapit sa fatha dahil yung litrang nauna sa kaf ay mim na kung saan ay fatha. Kaya maqa. Parang yung kalkala, yung dating nito ay fatha rin. Okay? At malapit sa damma naman kapag ang nauna sa kanya ay damma. Katulad dito, moko. O, di ba? So, naiba yung kalkala, yung sa moko. Di ba? Kaya ito is maka. Di ba? Maka, moko. Di ba? Maka, moko. So, yun mga kapatid. At gayon din, at malapit sa kasra naman kapag nauna sa kanya ang kasra. Sid. Di ba? Sid. Kahit nakikita ng iba na ang kalkala ay lubusang malapit sa fatha, anuman ang patinig na nauna dito. So, may mga ibang mga scholar na anuman ang kalagayan ng nauna sa kanya, anuman ang harakan niya, ay para malapit sa fatha. Subalit nakikita ng iba na kung ay ayon siya doon sa kung ano yung kalagayan ng litrang nauna sa kanya. Okay. Now, pag-usapan natin yung tinatawag na, of course, ang tampan o hinggil dito ay yung ating pinili. Ito yung pagnanatili na ang kalkala ay patinig na hiwalay, na hindi naaapektuhan ng anumang patinig na nauna dito. So, yun talaga yung katangian niya. Now, ano ba yung mga uri ng kalkala? So, ito yung mga uri ng kalkala. Okay? Maraming mga uri ng kalkala, alam niyo ba? Ngayon, alaman natin. Una, ang uri ng kalkala ay kalkala kubra. Hindi yung kubra na ahas, ha? Okay? Kundi kalkala kubra. Hindi kubra, kubra. Pag sabi mong kubra, ahas yun. Okay? Kalkala kubra. Kubra. Kalkala kubra. Okay? Kalkala kubra. Ang ibig sabihin ng kalkala kubra ay ito yung malaking kalkala. Ito yung sinasabi lang daddy kalkala. Okay? Malaking tinatawag na kalkala.
So kapag ang patinig ng litrang napapabilang sa kalkala ay musyadda. So ibig sabihin, ano yung mga litra, ulitin, ano yung mga litrang kabilang sa kalkala? Ito yon: kaf, ta, ba, jim, at saka dal. So kapag alinman sa mga litrang napapabilang dito ay nagiging syadda, nagiging tinatawag na sabihin natin ay musyadda. Ibig sabihin, nagiging doble. Okay? Nagiging tinatawag na doble. Malinaw? Na matatagpuan ito sa pinakahuling bahagi ng isang salita na may kasamang pagtigil sa pagbabasa. Yun ang kondisyon, ha? Magiging kalkala kubra lamang, of course, ang tinatawag na sabihin natin, ang litra na yaon kapag, kapag ito ay mayroong syadda. Okay? Yan ang una. Then, pangalawa dito ay ito ay matatagpuan sa pinakahuling bahagi ng salita. Yun ang pangalawa. Pangatlo ay kapag ito ay mayroong kasamang pagtigil sa pagbabasa. Ibig sabihin, hindi continuous yung pagbabasa. Doon ka titigil. Okay? Doon ka tinatawag na titigil. So, magiging kalkala kubra ang tawag sa kalkala na ito. Malinaw? Bilang halimbawa nito, ano yung halimbawa? Ito ay matatagpuan sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 189 ng banal na Quran. Sinabi ng Allah, Al-Hajj. Diba? Al-Hajj. Yung word na Al-Hajj. Meron kang pula? Asan pula mo, bro? Pula. Yes. Yung word na Al-Hajj. Okay? Nag-gets nyo? Wala talagang nag-join, no? Absent lahat. Ay, meron. Meron pa sinukusin. Okay. Late sinukusin. Ano yan? Minus ng 5. Okay. Pula, green, Masyala. brown. Oo. Okay. So, meron tayong mga iba't ibang kulay para maano natin. Okay. So, yung word na tinatawag na Al-Hajj. Al-Hajj. Diba? So, basahin natin yung sa Suratul Baqarah. Suratul Baqarah, chapter 2, verse 189 ng banal na Quran na sinabi ng Allah. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Okay? Wal hajj. Diba? So doon kahihinto sa hajj. So dito, ang posisyon ng kalkala dito, una-una ang jim, diba? Jim ay kabilang sa huruf al-kalkala, mga litrang kalkala. Oh, so anong klase ng kalkala ito? Ito ba ay kubra o ano? So ito ay kubra. Bakit?